Itong push ng ilang mga DDS sa OFWs na magkaroon ng zero remittance for a week, no, in protest of the arrest and detention of Rodrigo Duterte. Alam mo, may comment ako dyan, pero let's hear it from the economist, no? Yeah. Una-una, tingin ko, syempre, i-recognize natin na malaki yung contribution ng OFW remittances sa economy natin. That's about 8.3% of our GDP ngayon, nung 2024, no? At kung lalagyan natin ng figure yan, 2023, ayon sa datos ng PSA, yan ay umaabot sa 239 billion pesos. So pag pinag-usapan natin yung contribution ng mga OFWs, malaking bagay po yan sa ekonomiya at may iba't ibang forma yan, yung mga dahilan ng pagpapadala ng remittances. Ano-ano ba yan? Yung mga pangunahing dahilan dyan ay suporta sa health ng pamilya, education, panggastos ng pamilya. Meron kung mga sumusobra maliban sa panggastos, pang small businesses, investment, yan ang mga pangunahing dahilan ng pagpapadala. So pag kinumpute natin na ayon din sa datos ng PSA, kailangan syempre may datos, 'di ba? Ano tayo facts first eh. Pwede namang wala. Ay, iba pala to. Ba't siya iba walang datos? Puro comment lang. Ano sinasabi ng datos? So on average, in 6 months, on average, mga OFWs natin, at yan ay 2.16 million OFWs on average, in 6 months, ang remittance po nila ay umaabot na 123,000. So kung i-compute natin, magkano yan per week? Para lang ma-estimate natin kung ano yung financial impact nung sinasabing week-long non-remittance, no? So 123,000 divided by 6 per month. So that's 20,500. So kung di-divide natin yan by 4 kasi gusto natin weekly, so that's about 5,000 pesos, 'di ba? So kapag minultiply niyo yan, more or less, sabihin na natin lahat ng OFWs ay mag-suspend ng remittance for a week. That's about 11 billion pesos. We're talking of 11 billion pesos. So, napakagandang optics bilang kumpanya. Kasi alam natin na malaki ang economic contribution nila. Kaya lang, ang pangalawang tanong doon ay yung feasibility ba? Kasi syempre, kapag ka ikaw ay nag-i-issue ng mga ganyang challenge, dapat feasible siya at realistic siya. Katulad ng binanggit ko na ayon sa datos, mismo survey ng mga OFWs, ano yung dahilan ng pagpapadala ng pera sa Pilipinas? Ito ay suporta sa kanilang pamilya, para sa kanilang gastusin, kalusugan, edukasyon. Ngayon, kung hindi ka magpapadala ng remittance mo sa Pilipinas, ang unang-unang maaapektuhan po ay yung pamilya ninyo. So that's one. So valid ba yung threat ng hindi pagpapadala ng remittance sa Pilipinas? Kung ganito yung basihan at ito yung dahilan ng pagpapadala nyo ng pera sa Pilipinas, malaki yung question kung valid ito. Kasi matitiis nyo ba yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas? That's one. Ngayon, kung hindi nyo naman ipapadala ng 1 week, papadala nyo rin naman next week. So ganun lang yun. Kailangan lang humanap ng pangpuno ang Philippine government ng cash flow this week. Tapos next week, may windfall ka naman kasi papadala mo din naman next week, diba? Kayang ma-absorb ng gobyerno, in short. Yes, kayang-kaya. So for me, medyo magandang panawagan, nag-emphasize ng economic contribution ng OFWs. Valid ba siya? Hindi. Kasi ang unang-unang masasacrifice natin ay yung welfare ng mga kamag-anak natin. Alam naman natin, di natin kayang tiisin. Well, propaganda lang yan eh. Swerte na kung meron kang ilang gano'ng kaliit yan. No? Gano'ng kaliit yan. No? Una, very stupid kasi yung proposal. Dahil ang tatamaan dyan, pangunahin, yung mga pamilya ng mga OFW. Kaya kung mayroong nagpo-propose niyan... Sa akin yung PG version, sa kanya yung XXX version. Kung nagpo-propose niyan, hindi ko alam kung idiot or sobrang idiot or talagang extremely idiot. No? Yung nag-propose niya. Kaya talagang nasa level lamang yan ng propaganda ng ilang mga extremely idiot. No? Kaya walang kinalaman ito dun sa napakahalagang contribution ng mga OFW. No? Dahil sigurado ko, no, overwhelming majority ng mga OFW ay hindi pag-iisipan yan. No? Hindi pag-iisipan. At saka kung nagpapadala ka ng pera for investment purposes, sasabotahin mo ba yung investment mo? Correct, yung pambahay ng mga kondo, pang matrikula. Nangyari yan dati eh. Nagtawag din sila niyan eh, yung tax boycott. Ano kung magta-tax boycott, yung mga manggagawa, kinakaltas na talaga yung kanilang tax.
Bago nila At makuha yung saka, sahod. Mga so sige, wag empleyado. mong Oo. padala yung pambayad mo ng utang mo sa condo. Eh di mag-interest yan. Ikaw din ang magbabayad Tama, ng nasa interest. level na ng propaganda, no? Kaya, Oo. next time, ayus-ayusin naman nila. Oo. Hindi, assuming, sige, sabihin na natin ng galing. Naapektuhan yung cash flow ng Pilipinas, diba? Eh kung naapektuhan yung cash flow ng Pilipinas, de mangungutang ngayon ng Pilipinas, pangpuna dyan. Sabihin na natin na extreme situation. Eh de pag nangutang yung mag-i-interest. Pilipinas, mag-i-interest yan, sino magbabayad yan? Na tayo Tayo. din, Mas okay diba? sana yan kung targeted. Halimbawa, nung panahon ng Marcos dictatorship, may ganyang klaseng mga civil disobedience. Pero targeted. No? Doable. O itong kumpanya na ito, huwag kayong bumili ng produkto nito. Correct. Yung ganun, mas feasible yun. Mas viable yun. At mas klaro yung impact. Pero yung huwag ka magpapadala ng remittance, sino ubo ka mag-iisip niyan? No? Sino Pero diba? may nakaisip Marami. May nakaisip. Pero isang gusto kong puntuhin dito, would they be willing to do that for Duterte? Meron bang moral principle na pinaglalaban yung bagay na yan? Well, nung una kasi may plano na parang EDSA 4 uprising. Tagal nang pinaplano yan eh. Last year pa. Parang KERAP, no? Pero yung KERAP, una ay meron kang icon na nandito. Eh yung icon mo wala rito, ang layo eh. Ikalawa ay nakita mo yung EDSA 3 eh. Dumalo ako dun sa sa rally sa EDSA Shrine. Talagang panyo, no, nang gagalaite mga masa, no, na galing sa mga karamihan, tingin ko sa mga urban poor areas, no. At nung lumusob sila sa Malacanang, talagang walang atrasan, no. Halos buong araw dinidisperse sila, bumabalik sila. Talo pa yung mga aktivista katulad ni Christian eh. Sila Christian, isang disperse lang, hindi na babalik yan eh. No? Siyempre. Pero yan, nakikita mo, no? Disperse dito, tear gas dyan, may mga binabarel, pero hindi umaalis, no? Lusob ng lusob, no? Yeah. Duda ako kung may gagawa niyan ngayon. No? Ngayon. Matatapang siyempre sa social media, katulad ng mga matatapang na humarap sa TRICOM, yung pala, iiyak din. Ayun, i-imagine ko, iiyak yon. Yung si Shelo, hindi ko ma-imagine iiyak eh. No? Na-imagine ko si Shelo, bubunot ng mga kuko. Pero Habang si Dan, tumatawa. na-imagine nyo umiiyak. Habang binubunutan ng kuko. Oo, pero to, yabang eh, di ba? Pagharap, nung nagsisimula pa lang yung TRICOM hearing, alam mo kung sino no? Pero nung binanata na, ay, mga bully, binubuli sila. No? Eventually, umamin na, umiiyak pa, umahagulgul pa. May umamin nga, natin-train sila ng China. Siguro sa kaba napaamin, no? Kaya itong mga nagsasabi ng mga ganito ay hindi ko alam kung saan kangkungan pumupulot ng mga ideya. Imagine, sagad naman talaga sa kasamaan yung mga yan to even say that EJK is a hoax. Diba? Correct. Yung hoax, Anong grabe klaseng yun. pagkatao meron ka to say that it's a hoax? Tapos iiyak ka ngayon, diba? Kaya nga maganda yung ginawa ni And that's Shell. their truth daw. Namasang That's their truth. Laban dito sa mga katulad ni Sasot. Dahil hindi lang ito para kay Sasot eh. Para to do sa mga iba na akala they can get away with it eh. Na puro lang sila kasinungalingan, puro lang sila destab, puro lang sila fake news, no? Na parang para sa kanila second nature. Yeah. No? Sabi ko Ito, nga, I mean, papunta na tayo sa exciting part, yung screen cap part. Kaya dapat malaking memory ng mga phone natin kasi mga importanteng nagsisi-screen cap for evidence, diba?